ating pag-aaral. Psalms chapter 24 verse 5 sa ating binasa kanina. Sabi po dito ni David, "He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation." Siya ay tatanggap ng pagkapala mula sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ang ating topic sa umaga po ito ay may kinalaman po sa tinatawag na the blessings of God and the responsibility of man. No? Ang mga pagkapala ng Diyos at ang mga responsibilidad ng tao. Okay? So, sino pong taong ito ang tinutukoy ng ating paksa, ng ating topic? Of course, ito po yung mga tao po ng Diyos. Tayo po bang lahat ay tao ng Diyos? Amen. Tao po tayo ng Diyos kasi tayo ay naglilingkod po, no, sa ating Panginoon. Tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya basahin po natin ang aklat po ng First Timothy chapter 6, mga kapatid. Meron pong sinabi po dito ang ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. 1 Timothy chapter 6 verse 11, sabi po dito, "But thou, O man of God." So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay man of God. Tayo lahat ay tao ng Diyos. "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness." So dito po ay kita ko natin yung payo po ng ating Panginoon sa man of God, sa mga tao po ng Diyos, na kung saan po ay dapat daw ay sumunod, no? Sumunod sa katwiran ng ating Panginoon, of course, sa pagkamakadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. No? Ito po ay turo ng ating Panginoon na dapat po natin makita sa ating mga buhay na kung saan po napakahalaga ito ang mga pagkapala ng Diyos at of course yung mga responsibilidad, no, ng tao po ng ating Diyos na buhay. Ngayon po ay ating umpisahan muna dito sa tinatawag po na blessing ng ating Panginoon. Okay? Bago tayo magpatuloy, tayo po bang lahat pinagpapala ng Diyos? Amen. Amen. Pinagpapala tayo lahat ng Diyos, no? Sapagkat buhay pa lang natin, hininga, lahat, lakas, pagpapala na po yan ng ating Panginoon. Trabaho, negosyo, lahat po yan, no? Pagpapala po ng ating Panginoon. Ngayon, blessing is a favor of gift, no? Bestowed by God, thereby bringing joy, peace, comfort, hope, grace, mercy, and compassion. Yun po ang blessing po, no, ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kanya po itong ipinagkaloob sa atin, no? Na bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao ng Diyos, na dapat po natin makita sa ating paglilingkod na ito, no? Nandoon po yung kagalakan natin, kapayapaan, no? At doon din po yung pag-aliw sa atin ng ating Diyos, nandoon po yung pag-asa natin, no? Sa Lord. Nakita ho natin ang kanyang biyaya, ang kanyang awat, mga habag
no, sa buhay po natin. Kaya ang buhay po natin, mga kapatid, ay tumatakbo po dito sa mundo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na ang buhay po natin ay tumatakbo dahil sa biyaya ng Diyos? No? Ito po lahat biyaya po ng ating Panginoon. Subalit, yamang po ang Diyos ay nagbigay ng biyaya sa atin. Of course, yung kanyang mga tao, kanyang anak, ay dapat maging responsibilidad sa mga blessings po ng ating Panginoon. Kaya, una, makita ho natin ang tinatawag po na spiritual blessing ng ating Panginoon. Pag sinabing spiritual blessing po, mga kapatid, ito po yung spiritual blessing in heavenly places. No? Ibig sabihin po, yung ating kaligtasan eternal sa ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Ephesians chapter 1. Mga kapatid, Ephesians chapter 1, verse 1 up to verse 3. Sabi po dito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Ang pagiging apostol pala ni Pablo, kalooban po ng Diyos, hindi po kalooban ni Pablo, no? To the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Ibig sabihin po, naka-address sa mga saints. Ibig sabihin, mga saints, pag sinabing saints, hindi yung mga ribulto nakita natin sa tabi. Ang ibig sabihin na saints, ito po ay mga na-born again na. Amen po? Ito po yung mga mananampalataya sa loob ng church ng ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, and to the faithful in Christ Jesus, yung mga tapat sa ating Panginoon. Verse 2, Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ito po yung tinatawag po na kaligtasan natin. Tinatawag po ito na spiritual blessings in heavenly places, sa makalangit na dako. No, doon po sa kaharian ng Diyos. Doon po tayo, mga kapatid, pupunta. Amen po? Sapagkat meron na po tayo eternal life, meron na po tayo kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala pong duda po yan, mga kapatid. Maliban lamang kung nagdududa ka sa sinasabi ng ating Panginoon. So, sa anong paraan tayo iniligtas ng ating Panginoon? Verse 4, sabi po dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ang tanong, may karapatan po bang Diyos mamili? May karapatan ba ang Diyos maghirang? Amen. Kung tayo nga, namimili tayo di ba? O, pag pumunta ka ng palengke, ano ang pinipili mo? Bulok ba o maayos? Maganda. O, siyempre yung maayos, di ba? O, kung tayo may karapatang mamili, how much more yung ating Panginoon? Kaya niyang gawin po yon, mga kapatid. Amen po? Ang malaga lamang, magtiwala tayo sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Tingnan niyo po alin sunod sa pagkapili niya sa atin. Sino ang tinutukoy ditong atin? Ito po yung church. Ito po yung mga mananampalataya. At ang sabi pa po dito, ituloy natin, mga kapatid, bago pa ang pagtatag sa sanlibutan, upang ang pag-ibig ay dapat tayong maging banal, no? At walang kapintasan sa harap niya. Yun po ang ginawa ng ating Diyos. Okay? We are chosen by God the Father
before the foundation of the world. Wala pa po tayo sa mundo. Wala pa po ito ang mundo. Meron na pong hinirang ang Diyos. Naniniwala ba tayo roon? Kaya ba ng Diyos gawin lahat? Amen. Kaya po ng Diyos gawin lahat po yun, mga kapatid. Okay? Kaya ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pagpili, ng paghihirang ng ating Panginoon. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. No? Sino daw nagtalaga sa atin sa kaligtasan? Yung Diyos na nagtalaga ng una sa atin, mga kapatid, sa pagkukup-kup sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang sariling o sa kanyang sarili alinsunod sa mabuting kaluguran ng kanyang kalooban. Ito po, mga kapatid, according to the good pleasure of His will. Will po ito ni Lord, hindi natin will. Amen? Gusto po ito ng Diyos. Okay? Kaya nga po, nung nakaraan, sabi ko po nga po sa inyo, mga kapatid, okay? Hindi natin bago tayo pinanak, hindi natin gusto, wala tayong sinabi kung saan tayo titira. Tama? Tama po? Wala tayong alam, mga kapatid. Nung sa tiyan pala tayo ng nanay natin, hindi natin alam na sa Kabanatuan pala tayo titira. Tama ba? Titira tayo sa Mindanao, hindi natin alam yon, mga kapatid. Kailan natin alaman? Nung tayo ay nagkaisip na, nakaintindi na, nakaunawa na, katulad din po yan ng ating paglilingkod sa Lord. Nalaman natin na meron palang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa ang Diyos sa pamagitan po ng kanyang paghihirang, pagpili po sa atin before the foundation of the world. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya tinanggap tayo ni Lord. Hindi tayong tumanggap sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid. Baliktad ngayon. Marami nangangaral, tinanggap na si Kristo para maligtas. No. Dito po sa verse 6, basahin po natin. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Tingnan niyo po, accepted in the beloved. Sino ang tumanggap sa atin? Yung Diyos. Mga kapatid, na tayo po ay tinanggap sa iniibig, tinanggap sa minamahal, sa kapurihan ng kanyang biyaya. Tingnan niyo po, biyaya po ng Diyos yan, mga kapatid. Ang kaligtasang eternal, biyaya po ng Diyos. Kung paanong nagawa niya, tayong mga tinanggap sa iniibig. So, ginawa ng Diyos, tinanggap po tayo, mga kapatid. Tayo ang tinanggap ng Diyos. Sino po bang unang umibig sa Diyos? Tayo ang Diyos. Ang Diyos ang unang umibig. Ibig sabihin, una, tumanggap ang Diyos sa atin, and then tayo po ay tumanggap ng mga salita ng Diyos. Amen po? Tinanggap natin ang totoo niyan, mga salita ng Diyos. Pinaunawa sa atin ng Diyos, pinaintindi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, hanggat hindi naintindihan, unawaan ng isang tao ang aral po ng Diyos, para sa kanya yan, mga kapatid, ang mga sinasabi po ng Panginoon, baliwala sa kanya po yun, mga kapatid. Hindi talaga niya maintindihan. Kaya ang pagkaintindi at ang pagkaunawa ng aral po ng Diyos, tandaan po natin, ito po ay biyaya ng Diyos. Amen po? Biniyaan po tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon. Hindi ho si pastor ang nagpapaintindi sa inyo. Amen po? Sino ho nagpapaintindi sa atin? Si Lord. Si Lord po ang siya nagpapaunawa sa atin. Ano ang gawain ng pastor? To preach the gospel. Amen po? To preach the gospel to all nations. Pagsabing nation sa lahat ng mga hinirang sa iba't ibang lugar sa buong mundo, mga kapatid, sa pagkatandaan po natin, meron pong
tinubos ang ating Panginoon sa bawat angkan, sa bawat wika, sa bawat bansa. Meron po siyang tinubos doon, mga minamahal. Kaya ang mga ligtas ang siyang pinangangaralan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tingnan niyo po, inyo ba napansin? Lahat ng mga sinasabi po dito ni Pablo o ni Matthew, ni Luke, naka-address po lahat ito sa mga mananampalataya, sa church, sa mga anak po ng Diyos, sa mga tao po ng Diyos, mga kapatid. No? Kanina lang, binasa natin, Ephesians chapter 1 verse 2, naka-address sa saints, naka-address sa mga faithful na mga lingkod ng ating Panginoon. Pangalawa, para po merong ebidensya ang ating pagkahirang, pagkaligtas ng Diyos sa atin, anong ginawa ng Diyos Ama? Nung tayo hinirang, mga kapatid, ibinigay tayo kay Kristo para tubusin. Basahin po natin, mga kapatid, John chapter 6. Okay? John chapter 6, verse 37. John chapter 6, verse 37. Sabi po dito, all that the Father giveth me, sabi po ni Christ, mga kapatid, shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Tingnan niyo po, no? Yung mga ibinigay mo ng Ama sa Kanya, sabi ni Christ, sa akin, ay lalapit sa akin. No? At siya na lumalapit sa akin, ay hindi ko kailanman itataboy. Okay? Verse 38. For I came down from heaven, sabi ni Christ, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Sino bang nagsugo kay Kristo? Di po bang Ama? Tama ba? Ang sinugo, si Kristo. Sinugo ng Ama. Kaya wala na po ibang sugo. Amen po? Pag may narinig tayong sugo sa mga reliyon, ay hindi tunay na sugo po yun. Ang tunay na sugo, si Kristo. Tandaan po natin, hindi po yung mga founder ng mga nagsisilipan ng reliyon ngayon. Malinaw sabi ng ating Panginoon, nang sabi po niya ay, but the will of Him that sent me. Verse 39, and this is the Father's will which has sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Tingnan niyo po, ang ibinigay ng Ama sa Kanya, sabi po natin pa Yesu Kristo, at ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat na Kanyang naibigay sa akin, sino binigay niya tayo ng mga hinirang, ay hindi ko dapat maiwala ang sinuman, kundi dapat ibangon itong muli sa huling araw. Tingnan niyo po, mga kapatid, malinaw po yun, na hindi ho tayo mawawala. Kaya ang kaligtasan, hindi ho yan nawawala. Amen po? Sapagkat ito po ay nakapreserve na po sa atin bilang mga mananampalataya, at ang kaligtasan po ito, tandaan po natin, before the foundation of the world. At ang kaligtasan po ito, mga batid, tandaan po natin, ito po ay libre. Libre po ba ang kaligtasang eternal? Libre po ba o binibili? May kapalit po ba ang kaligtasang eternal? Walang kapalit ni kahit anuman, mga kapatid. Okay? Sabi po dito sa aklat po ng Romans chapter 3. Basahin po natin. Romans chapter 3, verse 24. Sabi po dito, Romans chapter 3, verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption
that is in Christ Jesus. Tingnan niyo po, bilang binigyang katwiran ng walang bayad, freely. Walang bayad po yung pagtubos sa atin ni Kristo. Amen po? At ang sabi ko dito, sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa katubusan na nakay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, nandun pa rin yung grace ng ating Panginoon. Kaya po, we are saved by grace alone. Basahin po natin Ephesians, okay, chapter 2, verse 5. Mga kapatid, okay, Ephesians, dito po, mabilis dito, no? Ephesians chapter 2, verse 5. Sabi po dito, and when we were dead in sins, tayo po ba dati mga patay dahil sa kasalanan? Hath quickened us, no? Binuhay niya. Have quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Saan tayo naligtas? Sa biyaya ng Diyos. Pag sabing biyaya, gawa po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Ito pong Godhead na ito, Father, Son, and the Holy Ghost, meron po silang ginawa tungkol sa ating kaligtasan. No? We are chosen by God the Father before the foundation of the world. Anong sabi po niya sa 1 Peter chapter 1 verse 2? Elect according to the foreknowledge of God the Father. Ang nag-elect, yung Father. Ang nagtubos sa mga elect, no other than our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption. Tingnan niyo po. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kaya ito nangyari mga kapatid dahil, tandaan po natin, ang Diyos po natin, mayaman sa biyaya. Mayaman bang Diyos? Riches of His grace. So malinaw po yan. Kaya ang kaligtasan, wala hong ginawa ang tao. Amen? Ang gumawa po lahat ay ang ating Diyos. Siya po ang nagligtas sa atin, mga kapatid. Ngayon, ano naman ang ginawa ng Espiritu ng Diyos? Titus chapter 3, verse 5. Okay. Sabi dito, not by works of righteousness which we have done. Hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa ng ating sarili. Ibig sabihin ang kaligtasan, hindi ho nanggaling sa ating sarili. Amen po? Hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi dahil sa ating mga sinasabi. Hindi dahil sa ating pagpe-perform. Hindi dahil sa ating pagbabasa. Hindi dahil sa anumang bagay na ginawa po natin, because God said in His Word, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Tingnan niyo po. Sa anong paraan tayo naligtas? According to His mercy. Kinaawaan na po tayo ng Diyos. Kinahabagan lamang tayo ng Diyos by the washing, hindi ho washing machine, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. O palo po na talata, John chapter 1, verse 13. Ito po ang hindi nababasa ng marami. Hanggang 12 lang sila. Hindi ho nila tinutuloy sa 13 kasi mabubuking sila. Basahin na natin ang verse 12. Sabi dito, but as many as receive Him, yung receive dito, past tense na po. To them, gave He power to become the sons of God, even to them that believe
on His name. Sinong binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Mga kapatid, yung mga sumampalataya. Bago sila sumampalataya, ano nangyari sa kanila? Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tingnan niyo po, pinanganak pala tayo sa kalooban ng Diyos. Pinanganak pala tayo, mga kapatid, tandaan po natin, sa kalooban ng ating Diyos. Hindi ng laman, hindi ng dugo, hindi sa kalooban ng tao. Hindi po ba? Kaya ang born again, hindi po yung kalooban ng tao. Hindi po didikta ng tao, o magbasa ka na para maborn again ka. Hindi ho. Kundi ang Diyos ang siyang gumawa. Because, mga kapatid, malinaw po, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ibig sabihin, dahil po sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, di ba sa aklat po ng John, mga kapatid, chapter 3, no? Verse 7 up to verse 8, marvel not that I said unto thee, sabi ni Lord, ye must be born again. Obligado ba tayo ma-born again? Obligado. Sino may gawa? Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito, ye must be born again. Required. Sinabi ng Panginoon na i-born again tayo. Verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Tingnan niyo po ang hangin. Hindi natin alam. Ang hangin, di pa dumadampi sa atin. Amen po? Pero nakita ba natin hangin kung saan galing? Hindi natin makita kung saan galing. Makikita lang natin yon doon sa dahon. Pero mismo yung hangin, hindi ho natin yung makikita. Ganon din po ang pag-born again sa atin ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ang born again hindi po dahil sa pagdidikta ng tao, hindi pagsasabi ng tao, born again ka na, hindi po. Kundi ang born again ay gawa po ng ating Panginoon. Meron pong dalawang klaseng paniniwala ngayon, yung tinatawag po na gospel regeneration at saka spirit regeneration. Maraming mga ngaral ngayon na naniniwala na ma-born again daw sila sa pamamagitan po ng kanilang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po. Ano po ang tama? Spirit regeneration. Tayo po ay binorn again ng Espiritu ng Diyos na wala tayong ginawa, kundi ang Diyos ang siyang may gawa na tayo po ay binorn again at tayo po ay binago ng ating Panginoon. Amen po? Sino po ba nagbago sa atin, sa ating sarili? Sarili ba natin? Hindi. Si Lord po ang nagbago ng sarili natin. Ang nakipag-isa kay Kristo, siya po ay isa ng bagong nilalang. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Mga kapatid, if anyone be in Christ, ano sabi ni Paul? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin, nagbabago ng buhay po natin, tandaan po natin, yung ating Diyos. Yan pong number 1 na blessing po ng ating Panginoon. Okay? Na atin po natanggap sa Kanya. Kaya walang duda po, mga kapatid, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, sigurado na po yan. Secured na po tayo sa ating kaligtasan. Naniniwala ba tayo ron? Secured na po tayo, hindi na tayo mapunta sa impyerno. Secured na dapat. May paninindigan. Mukhang nag-aalangan pa. Impyerno kaya ako. Kapatid, ang nagpapatunay ang Diyos. Siya po, aral po niya yung ating binabasa. Amen po? Kaya dapat po natin paniwalaan yung sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ang kaligtasan, gawa po yan ng Diyos. Hindi po gawa natin.
walang kinalaman yung ginagawa natin ngayon sa paglilingkod sa Lord, sa kaligtasan. Amen po? Ang may kinalaman sa ating paglilingkod, yung ating pagsunod sa ating Panginoon para tayo, mga kapatid, maligtas dito po sa mundo ito na atin pong ginagalawan. Tingnan niyo po, saan tayo maligtas, mga kapatid? Maligtas tayo saan? Mga maling pamumuhay. Tama po? Kaya tayo nagpapatuloy. Okay? Mga maling ginagawa. Maligtas tayo, hindi tayo mapasama sa mundo. Tama po? Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon na kaya tayo ay patuloy po na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, na may mga taong pilosopo, sabi na, Pastor, ligtas na pala ako, hindi na ako maglingkod sa Lord. Pwede naman yon. Pwede ka naman hindi maglingkod. Ang problema, maging miserable ang buhay mo. Amen po? Bakit? Wala na pong salita ng Diyos ang puso mo. May tendency na ikaw po ay matangay ng mundo. Amen po? May tendency na ikaw po ay mapariwara, mga kapatid. At kahit kailan, hindi po tinuturo ni Lord sa atin na tayo po ay tumalikod at huwag nang maglingkod sa ating Panginoon. Basahin po natin Hebrew chapter 10, mga kapatid. Hebreo chapter 10, verse 31. Ito po yun. Sabi po dito, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Tingnan niyo po, ito ay isang kakilakilabot na bagay na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Ibig sabihin, tumalikod ka, hindi ka na naglilingkod sa Lord. Hindi literal na kamay na mahulog ka doon. Ibig sabihin, mahulog ka sa kasalanan. Ibig sabihin, mahulog ka sa mga kapariwaraan sa mundo po ito, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, kakilabot, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay humiwalay sa Kanya, na tayo po ay tumalikod sa Kanya. Mga kapatid, ayaw po yan ng ating Panginoon. Okay? Maaring may mga mananampalataya na tumatalikod sa Diyos, pero ang totoo niyan, kagustuhan po nila yan. Hindi po yan gusto ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, marami ang siyang napapariwara. Ngayon, dadako tayo ngayon sa responsibilidad ng tao. Nagawa ba lahat ni Lord ang kanyang responsibilidad? Nagawa niya lahat. Ngayon, tayo ba bilang tao, anak ng Diyos, tao ng Diyos? Kailangan din ba natin gawin ang ating responsibilidad sa Diyos? Hindi pwede si Lord lang. Dapat tayo din, kasama tayo. Kaya nga po tayo ay nabuhay sa mundo. Amen po? Kaya tayo, may paa, kumpleto po tayo. May mata, may kamay. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya ang paggawa ni Lord sa atin, perfectong paggawa. Okay? There are 7 biblical principles. 7 nasa Biblia ang prinsipyo na dapat po natin makita. Number 1, God is the ultimate source of all things. Totoo ba yun? Siya ba ang pinanggagalingan ng lahat? Siya ba ang daluyan ng lahat ng mga bagay sa mundong ito? Siya po, mga kapatid. Siya ang daluyan ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. He is the creator. He is the owner. He is the supplier. Supplier po si Lord, mga kapatid. Akala nyo, ang supplier natin, Shopee lang at saka Lazada. Number 1 si Lord, na supplier sa buhay po natin. Di po ba? Sinusupplyan ba niya ang hininga natin?
O, tingnan niyo po. O, kung bibilhin pa natin oxygen, magkano yon? Ilang taon na tayo naninirahan sa mundo? Di ba? Kung i-times mo yon, magkano oxygen ngayon? Mahal. O kung i-times mo yon, di ba? Pero tingnan niyo po ngayon, libre. Tama? Libreng binigay ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid kung gaano kabuti ang Diyos. God is the ultimate source of all things, mga kapatid. He is the source of all things, mga kapatid. Kaya, sabi po niya dito sa aklat ng Psalms, binasa natin kanina, chapter 24, verse 1. Sabi dito, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Tingnan niyo po, ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito. Pagsabing buong, all without exemption. Lahat po yan sa Lord po. Wala po tayo na may-ari. May pag-ari ba tayo sa mundo? Wala. Kahit nahilingan natin, buhay natin, ang may-ari po niyan ay ang ating Diyos. Tingnan niyo po, ang sanglibutan sa Kanya din, at silang nagsisitahan dito. Kay Lord lahat po yan, mga kapatid. Lagi nating tandaan, wala tayong may pag-aari sa mundo. Lahat po yan temporary po. Amen po? Lahat po yan iiwanan po natin. Amen? Okay? Kaya ang sabi po ni Job, no? Kung naalala niyo po si Job, mga kapatid, okay? Basahin po natin, aklat po ng Job, chapter 1, okay? Verse 21. And said, sinabi ni Job, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Si Lord po ang nagbigay, si Lord din po ang kukuha. Amen? Kasi Kanya po yan eh. Buhay natin, Kanya yan. Binigay lang po sa atin. Ipinagkatiwala lamang sa atin. Kaya ang buhay na ito, dapat responsable tayo. No? Na ang buhay na ito ay ingatan natin. At ang buhay na ito dapat lumakad tayo ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Now, Proverbs. Ano pa sabi dito? Proverbs chapter 10, verse 22. Sabi po dito, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang pagkapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Tingnan niyo po, mayaman ba ang ating Diyos? Mayaman po, mga kapatid, ang ating Diyos. Okay? Huwag nating matamatahin yung ating Diyos kasi mayaman po yan, ang ating Diyos. Sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa mundo ito. At hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Tingnan niyo po, no? Ang alaga po lamang dito ay magpatuloy po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Sufficiente po ang biyaya ng Diyos. 2 Corinthians, usahin po natin, no? Sufficiente po mga kapatid ang biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Chapter 9, verse 7. Every man according as his purpose in his heart. No? Kaya mahalaga yung galing sa puso, yung ating paglilingkod.
So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tingnan niyo po mga kapatid, siya po ang masaganang Diyos. Supisyente ang biyaya ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya po, mga minamahal, huwag na po natin pagdudahan ang ating Panginoon. Ito pong lahat ay tunay at totoo na atin pong naranasan sa atin pong paglilingkod na ito. Number one, God is the ultimate source of all things. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa Kanya po nanggaling lahat. Pinapadaloy po niya lahat. Lahat-lahat ng mga biyaya ng ating Panginoon. Number two, be contented. Okay? Dapat tayo maging kontento sa buhay. Kung anong blessing ni Lord, doon po tayo. Amen po? Maging kontento tayo. Alam niyo po ba, godliness plus contentment, great gain. Mga kapatid. Great gain. Godliness plus contentment. Panalo po sa buhay. Kaya sabi ni Lord, Hebreo. Basahin po natin Hebreo, chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness. Okay? And be content with such things as ye have. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kung anong binigay ng Diyos, dapat kontento tayo. For He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Pangako ba ni Lord yun? Hindi tayo iiwanan ni pababayaan man po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po kung gaano kabuti po yung ating Panginoon. Hindi tayo iiwanan ni pababayaan man po ni Lord. 1 Timothy, mga kapatid, chapter 6, okay? Verse 6, up to verse 8. Sabi dito, but godliness with contentment is great gain. Datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So panalo ito mga kapatid. Verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan. Totoo ba yan, sabi ni Lord? Wala tayong dinala? Wala po. Di ba, nung pinanganak tayo, hubot-hubad, wala tayong dinala po, mga minamahal. Sabi yun dito, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Wala rin tayong madadala. Kapatid, sabi ng pilosopo, Pastor, yung lola ko, noong namatay, may dala po siya. Pera sa kanyang kamay, 1,000. Yan. Pero ang tanong, mabubulok po ba yun? Bubulok, syempre. Sabi pa nga ni Lord, kahit ginto nasisira, yun pa kaya yung papel, ha? Diba? So wala po tayong madala. Lahat po yan, babalik sa lupa. Kasi nagmula tayo sa lupa. Wala po lahat yan. Kaya ang pinaka-the best talaga habang nabubuhay tayo sa mundo, maglingkod sa Lord. Amen? Paglingkuran natin ang Diyos. Tutuhanin na natin paglilingkod sa Lord. 100% ang ating paglilingkod dapat sa ating Panginoon.
Pag ginawa natin yun, tingnan niyo po. Makita natin yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Subok na po natin ang pagpapala ng Diyos. Subok na ba natin ang pagpapala ng Diyos? Sino po ba nakaranas ng pagpapala ng Diyos? Lahat tayo. Sa akin, 2 kamay pa. Diba? Pagpapala po ng Diyos. Okay? Hindi po ito kakornihan ang tinuturo ng Panginoon. Hindi po. Totoo po ito, mga kapatid. Okay? Kaya dapat po nating paniwalaan. Sabi dito, sa verse 8, and having food and raiment, let us be therewith content. Ngunit, kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. O diba? Mga kapatid, ibig sabihin po, lamang ng ating Panginoon kung anong blessing ni Lord sa atin, maging kontento po tayo, at ang blessing ni Lord sa atin, dapat marunong tayo mag-manage. Amen po? Marunong tayo humawak sa mga blessing po ng ating Panginoong Diyos. Be contented. Number 3, work hard. No, dapat gumawa tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Work hard. Okay? Importante po yan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ni Lord, ang hindi gumagawa ay dapat hindi pakainin. Prinsipyo po yan ni Lord, mga kapatid. Tinuturuan niya kanyang anak na maging masipag, hindi maging tamad. Amen? Sa lahat na aspeto ng buhay po natin, even sa paglilingkod sa ating Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo po ay maging masipag sa gawain ng ating Panginoon. Maging masipag tayo sa pagbabasa, sa pananalangin, sa pagdalo, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, tingnan ninyo ang langgam. Ang langgam, maliit lang po yan na hayop, pero masakit mga gat. Totoo pa ba yan? Masakit siya mga gat. No, minsan nga, pagka kinagat ka, parang may lason. Pagkakamutin mo, namamaga yung balat mo. Okay? Yun po ang hindi maganda sa ugali ng langgam. Pagka nangangagat. Di ba? Ano po? Ano nakita natin sa ugali ng langgam? Masipag pong langgam? Masipag. Tingnan niyo po, mga kapatid. Basahin po natin ang aklat po ng Proverbs chapter 6, no? Verse 6. Sabi dito sa wikang Tagalog, pumaroon ka sa langgam. O, ikaw na tamad. Tingnan niyo, naka-address po ito sa tamad. Wala tayong magawa. Yung sabi ni Lord eh. Di mo ba? Di pastor, hindi naman ako tamad. Hindi, sisihin mo si Lord. Siya nagsabi. Hindi naman ako. Tama ba? O, sisihin mo si David. Siya nagsabi. Siya ang sumulat. Hindi naman ako. Binabasa ko lang. Sabi dito, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Verse 7, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, verse 8, naghanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Tama po ba yun ang ano langgam? Malinaw po mga kapatid. Anong ginagawa ng langgam? Walang namumuno sa kanila. Di ba pag nakita natin, kung saan doon, dire-diretso yun, marami, no? Sunod-sunod na po yun. Pag may pagkain nakita, sunod-sunod na po yun. Diba? Subukan mo lagyan ng tinapay, yung lamesa mo, maya-maya, nandun yung mga langgam. Kasi po masipag sila sa paghanap ng pagkain sa tag-araw. Bakit? Kasi pag tag-ulan, doon sila sa kanilang kuweba. Hindi sila makalabas. Di po ba? Kahit po, talsik lang yan ng ulan, sa kanila, tidal wave na yan. Di ba? Takot sila sa tubig. Hindi sila nabubuhay sa tubig.
Kaya sila naghanap pagtagtuyo. Mga kapatid. Kaya, ganun po yung buhay natin. No? Dapat katulad ng langgam na tayo po ay maging masipag sa atin pong paglilingkod na ito. Basahin po natin ang Hebreo chapter 6, mga kapatid. Hebreo chapter 6, verse 10. Okay? Hebreo chapter 6, verse 10. Sabi dito sa wikang Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan na inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos na pag-asa hanggang sa katapusan. Of course, katapusan ng buhay natin dito sa mundo. Na huwag kayong maging mga slothful. Tamad. Sabi po ni Lord, sa pamamagitan po ni Pablo, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Yung pangako ng Diyos, malinaw po. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Ang pangako ng Diyos, siya ang mag-provide ng lahat ng mga pangailangan po natin at ang mahalaga lamang na tayo po ay magpakasipag sa ating Panginoon. Work hard. Yung ating pagdalo sa gawain, ginagawa natin sa Lord. Amen po? Kaya, ang paglilingkod, masarap yung galing sa puso. Amen po? Kusa, galing sa puso, ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, number 4, kill greed in your heart. Patayin. No, hindi ho patayin ang sarili. Baka magkamali tayo. No? Pag sinabing patayin ang kasakiman sa ating mga puso, ibig sabihin alisin, tanggalin. No? Ang mga kasakiman sa ating mga puso, mga kapatid. Okay, basahin po natin 1 Timothy chapter 3 verse 3. Okay? 1 Timothy chapter 3 verse 3. Sabi po dito, not given to wine, nor striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Tingnan niyo po, hindi magulo, hindi palaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Tingnan niyo po, sapagkat sa pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Totoo po ba sabi ni Lord? First chapter 6 verse 10. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming mga kalumbayan. Tingnan niyo po, kaya minsan mahirap din na maging mayaman kasi minsan yun din ang nagiging daan para po tayo ay